Totoo po ba ito kay Johnny? Pero bago ang lahat, bago natin sagutin kung totoo yan o hindi, please subscribe muna kayo. Sa mga newbies po, subscribe sa mga loyal at legit subscribers ko po. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking channel. At paki-like na po, hit na po yung thumbs up sign, pakikalat na po yung videos natin para makashare tayo ng mga informative videos at pakihit nyo na yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos na ginagawa natin dito about unfair debt collection practices na ginagawa ng ilang mga online lending apps. So yun mga ka-Johnny, basahin natin. Ako na ang gagawa ng paraan. Manglilimos tayo sa mga contact preference mo at sa FB friends mo at sa trabaho mo para may pangbayad ka ngayon. Ipopost natin itong mukha mong makapal at i-message natin sa mga FB friends mo sa FB para matulungan ka nila para mahiya ka din sa ginagawa mo. Umpal ka, karamhin ka sana. At yun sa ibaba, pakita ko sa inyo, tignan mo sa barangay nyo ang ID at picture mo na nakapost at nakatarpaulin na as scammer. At sa FB page ng munisipyo nyo ngayon, nakahilera na ang ID at selfie po sa mga watchlist now. Ayaw mo magbayad dito ngayon? Pasensyahan tayo. Iyan ang mga dahilan kung bakit iniiwasan ko yung manghiram sa mga online lending apps mga ka-Johnny. Pero sabi ko nga sa inyo, once na mapasok kayo dyan, harapin nyo sana ng maayos yung mga agent. Ito na yung sabi ko, hindi ko sinasabing bardagulin nyo. I-try nyo lang makapag-communicate ng isang beses. Tapos kapag ganyan ang mga sinasagot sa inyo, ganyan ang mga sinasabi sa inyo sa mga text messages, sa mga tawag, sa mga emails, huwag nyo nang kausapin, huwag nyo nang i-entertain. At least ginawa nyo yung paraan na makapag-usap o makipag-usap sa kanila ng maayos. Pero kung ganito na yung ginagawa sa inyo, na pati mga FB friends nyo at sa trabaho mo, ay manlilimo sila para lang may maipangbayad sa inyo, it is malinaw na panghaharas ito. Tignan ninyo ha, manlilimo sila sa mga contact reference, lahat tatawagan. Yan nga sinasabi ko sa inyo na kung ako lang talaga ayoko na subukan yung mga ulan na yan. Pero minsan kasi talaga hindi napipigilan. Pero bago nyo subukan siguro yung mga ganyan, alamin nyo muna kung legit ba or something na maayos ba yung kanila pagpapatubo, yung pagpapatong ng interest, pagpapatong ng penalties. Tingnan nyo muna sa mga videos ni Ate Red at saka ni Sir Tim Marcos, diba? Tingnan nyo muna kung magkano ba talaga yung babayaran nyo. At least sila, nasusubukan nila yon, nagda-download sila kung tama ba yung mga proseso nila, kung magkano ba talaga yung magiging proseso ng yung transaction ninyo. At least nasubukan nila i-download yun at masubukan nila mautangan yun. Kasi ako ayoko subukan yun. Dahil nga ayoko namang mapasok sa isang senaryo na hindi ko kayang bayaran pala yun pagdating. Kasi yun ang dahilan ayoko kasi masukan. Dahil baka mamaya magkaroon ako ng problema sa financial. Kaya ayoko subukan muna. Lalo ngayon medyo may mga binabayaran pa akong personal loans dahil ang aking ATM ay nakasalda. Yun, kaya ayoko subukan mag-download muna yan. Siguro pag okay na ako, subukan ko rin mag-review tapos ako rin mag-download. Kaya ahin natin kung ano maging experience natin dyan sa mga ulan na yan. Pero ngayon na to, yung ipopost ka. Diba? Yun ito, sa trabaho mo, para ipopost natin itong mukha mo at makapal at message natin. Kaya sobrang pamamahiya ito Kumbaga, isa sa mga bago mag-top level na mga harassments ito. Ito kasi yung mga mura, yung mga pang-insulto, yung pati mga kamag-anak mo, ipapahiya din nila dyan, trabaho ninyo, sisirain ka, sabihin, scammer ka, tapos ito pa, diba, yung sinabi sa baba. Tapos tignan mo sa barangay nyo, ang ID at picture mo na nakapost at nakatarpaulin na as scammer. So, Nagawa ba nila maggawa ng tarpaulin at ipapalagay din sa barangay yung tarpaulin nyo na nakapost as scammer? Yung pala medyo mag-isip na kayo, hindi nila kayang gawin yan. Kaya huwag kayo matatakot dyan. Huwag kayo mangangambas mga ganyang pagbabanta. Kasi bago mangyari yan, gagastos sila. Magkano ba yung utang mo? Diba? Magkano yung utang mo? Sabihin mo ng 2,000, 3,000. Magkano magpagawa ng tarpaulin? Tapos hihingi ka pa ng permiso na pupunta ka sa barangay para maipost doon sa barangay nyo na yung tarpaulin ilalagay nila as scammer. Alam naman siguro ng mga taga-barangay na bawal yung ginagawa nilang yan. Pero nga di bang insidente doon sa show ng isang sikat na programa
di ba? Meron nga ipinost. Oh. Tapos ngayon, nangyari, syempre, libel yun. Libelous pa rin yun. Kaya sabihin nyo, may utang tayo. Eh, hindi mo pwedeng sabihin o ipagkalat sa iba na ikaw ay scammer. Kung hindi mo naman talaga napatunayan na scam ka. Kasi sa pagiging scammer, kailangan napatunayan muna ng mga lending companies o ng isang nagpautang na siya ay na-scam. Kasi isasampa mo yan sa police eh. Doon ka muna magpapile kung gusto direct filing ka. Diba? Sa mga municipal or something like that. Doon ang mga due process niyan, tamang proseso ng pagsasampa ng mga kaukulang kaso doon sa mga tao na niloko kayo, kung talagang niloko. Tapos sa FB page ng munisipyo nyo ngayon, nakahilera na ang ID at selfie mo sa mga watchlist. Yan ang problema, hindi naman din papayag agad ang munisipyo kung talagang ilalagay ka sa watchlist o hindi. Kasi hindi naman sigurado ang munisipyo dyan kung ikaw ay talagang legit na scammer o estapador. Kasi yung watchlist, hindi naman basta-basta watchlist yan na kung ano-ano. Diba? Mabigat na proseso, matagal na proseso. Hindi ka basta pwede magpapile ng mga kaya sasabihin mo lang para takutin mo lang maningin. Yung mga OLA victims na kagaya nito na hinaharas ng mga OLA agent. Yan nga ang problema, no? Once makakatanggap kayo lagi ganito, tandaan nyo lagi, kasi may mga same questions ako natatanggap sa messenger ko eh. Ganyan ha. Parang parehas lang naman talaga. Sabi ko sa kanila, huwag nyo nang intindihin yan. Huwag nyo intindihin yan dahil hanggang dyan lang naman po talaga yan. Puro patanakot lang po yan. Puro pagbabanta. Dahil hindi naman talaga nila kayang gawin yan in reality. Maliban na nga lang nga po kasi may mga isolated case na katulad ng napapadalahan ng bulaklak ng patay at saka ng mga taol. Pero ngayon ay hindi na po magaganap yon dahil nag-usap-usap na po ang mga para mga may-ari ng mga funeral services na huwag na basta-basta tatanggap ng mga ganong klase ng tawag lalo at hindi naman nasisigurado kung meron nang nangyari o meron nang talagang kailangan nasawi doon sa isang lugar na yon. So, ngayon sinasabi ko sa inyo, pag mga ganito mga kadyani, huwag nyo nang pansinin yan. May stress lang kayo eh. So ako nga, sabi nga sa inyo, di ba? Na GC. Yung example ko lang, hindi ko sabing ako nga, example ko lang. Na GC, hindi ko pinansin, hinayaan ko lang. Basta sinave ko lahat ng mga yan, yung mga messages nila, yung mga pambabalahura nila sa akin, yung mga pang-insulto, yung pagsabi ng mga pagbabanta, yan lahat, yung pagpo-post sa akin sa FB, hanggang ngayon, andyan pa talaga. Nakapost pa rin talaga, hindi pa rin natatanggal, kaya nag-report na ako. Ewan ko ba't yung sa kay Meta. Anniversary na namin nung post na yun, hanggang ngayon hindi pa rin nawawala. So yun mga kadyan niya, lagi niyo natatandaan. Hindi lahat yan na sinasabi na is katotohanan. Laging pagbabanta lamang po yan. Huwag kayo matatakot. Kayo ay pupuntahan dyan sa barangay. Hindi nga sila po pwede dyan. Meron tayo pag-uusapan, no? Mamaya. Siguro. Subukan ko talaga na pag-usapan yung isang kaso na umakyat pa sa Supreme Court na nanalo. Yung naanuhan ng isang mataas na patubo ng utang na nanalo yung nagbayad ng malaki. Tapos yung lending company na nagpatubo ng gusto is hindi naman nanalo sa kaso. At naibalik pa yung perang ibinayad nila na sobra doon sa nangutang. Yun po. Linawin natin para magkaroon kayo ng ideya about doon sa ganong klase ng scenario kung sakaling magpapile nga ng case itong mga online lending apps at makita nila kung ano ang mangyayaring hatol sa kanila kung sila ay magsasampa ng mga kaso sa inyo ng collection of sum of money. So yun mga kadyani. Bago lahat, maraming salamat Sir Marky Lifestyle sa pag-shoutout kahapon. Maraming salamat po sa inyo. At ito po ang inyong lingkod, kadyani, ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp sa pangutang sa panguna.